Tunay po na mabuti po ang Diyos sa ating mga buhay. Dahil naranasan po natin ang mamuri, umindak, sumayaw, amen, sa kanyang harapan. Ulitin po natin na nung gumising ka ng umaga, pagpapala na po yun. Amen? At nung nakarating ka dito, sobrang laking pagpapala na po yun sa harap ng Diyos. Amen? Dahil sa oras na ito, tayo magpapasalamat, tayo po magpapahayag, tayo po ay magpupuri, iindak, niluwalhati sa Diyos na buhay sa oras na ito. At makipagpukas po ako sa inyo sa aklat po ng awit. Sa aklat po pala ng awit, chapter 106, verse 1 to 2. Ang sabi po ng salita ng Diyos, pasalamatan siya sa kanyang kabutihan sa inyo ng panahon. Amen. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Verse 2, sinong mangangahas upang magpahayag na siya'y dakila? Sino ang pupuri at magpapahayag ng kanya? Sino po ang una po na magpapahayag ng dakilang bagay po na ginawa ng Diyos sa kanya? Yan sa buhay po ni Mama Junalisa, palakpakan po natin ng Diyos sa kanya. Hallelujah. Tunay natin napakabuti ng Panginoon Diyos. Ayun. Salamat po sa Panginoon sa isang linggo pag-iingat, sa isang linggo palakasan, at sa isang linggo katagumpayan. Tunay natin napakabuti ng Panginoon. Hallelujah. Sabi nga po dun sa verse na nabasa ko kagabi sa Efeso, kung ano nga po pala ngayon, kung ating mga buhay, yun po pala ang Diyos po pala kami pangyayari. At napakabuti po, habang po yun ay aking po binabasa. Ako po ay napapasabi ng gusto ko. Thank you Lord, kasi napakabuti ng mga plano pala niya sa aking buhay. Pagkabat naranasan ko yung mga hirap, mga sakit. Sa kabila po pala doon, pag nakilala po pala natin ang Diyos, may gagawin ka kung ano mga bagay na mahiwagan ng mga bagay. Sa kanya lang po pala natin matatagpuan. At patuloy na kinalatin po natin po ng Panginoon Diyos. At yun po, salamat po sa kahabagan ng Diyos sa aking buhay at sa Diyos po natin patuloy. Amen. Praise the Lord. Sino ba po ang maghahayag ng kabutihan at dakilaan po ng Diyos sa kanyang buhay? Taas mo kamay. Ayun, sa buhay ni Mama Lord. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Amen. Mabuti po ang Diyos. Nagpapasalamat ako sa Lord kung mga nakakapanong lagi ako naiiyak ko yung nakamilang ang puso ko. Kasi unti-unti nang pinapatag ng Lord yung lubak-lubak nadaan ko. Kaya mabuti ang Panginoon, hindi ko ba? Amen. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos. Ano man yung mga trials na pinagdaanan ko. Unti-unti yung tinulungan natin sa Lord. Ngayon, nakakita na ako ng magandang bagay. Kaya salamat sa Lord, hindi niya ako pinabayaan sa kabila ng aking pinagdadaanan. Naroon lagi ang pangako ng Amen. Diyos. Kaya sa buhay na ito, wala kang pasasalamatan at pangalan sa buhay ko. Kaya niya ang dakilang Diyos. Si Jesus po yun. Amen. Sino ba po ang magpapahayag ng kabutihan at dakilaan ng Diyos sa buhay? Sino po? Sige, huwag po may mahiya. Ayun, sa buhay ko ni Sister March. Amen. Panginoon Diyos, mapagpala ang mga kapul sa lahat. Nais ko pasalamatan ng Diyos sa buhay, sa aking buhay, dahil po patuloy po lumalagat sa hanggang buhay. Amen. Salamat sa Panginoon dahil sabi nga po, pagka ang palalig daw po ay hindi daw po na hindi po perfect pagkagawa ay kanya po minuhol ulit. Amen. Kaya ganun po, para ganun po nangyayari sa buhay ko ngayon. Amen. So, pero salamat sa Panginoon, dahil po pinapasalamatan, kahit wala pong magagandang bagay, wala pong magaganda na nangyari sa aking buhay. Nagpapasalamat po ko lagi sa Diyos. Amen. Pero hindi po ang Diyos na pumapayag na wala po siyang gagawin sa akin. Amen. Dahil po, siya po, diba, sabi nga po niya dun sa awit na pangako niya sa akin, hindi niya ako mag-iwan. Amen. Hindi po niya ako pababayaan. Amen po. Maraming salamat sa Panginoon. Dahil po, amen. Bagamat hindi po maganda ang mga nangyayari sa buhay natin, pero po, ang Diyos po ay lagi po niyang inaayos. Amen. So, si Lord na lang po bahala ng mag-ano namin pasalamat. Masalamat po sa Diyos sa natanggap kong blessing noong Miyerkules. Dahil po yung aking pinsan po yung kanyang girlfriend ay dumating po. So, katulad po ng Diyos, lahat po ng ating gagawin ay hindi po niya nilimutin. At meron din po tao na ganun din po.
kung meron po tayo ginagawang maganda sa kanila, ay hindi po nila dinilutin at sinusukitan din po nila. Salamat po sa pagpapala na kanyang bumibigay, sa kanyang pasalubong, at salamat din po sa Diyos dahil pinagkatiwalaan ng mga mag-asawa na isama po siya sa pray na makaalis po siya papunta ng Turkey. Amen. At yun lamang po, maraming salamat sa Diyos po ang papuri. Sino po ang magpapayo ng katakilaan, kaputihan, at sabay po ni Diyos? Ay, palakpakan na lang Diyos. God is good. All the time. Ang Diyos sa buhay natin dahil humiling na pa tayo. Lagi natin pasalamatan ng Diyos dahil sa umagang ito, binigyan tayo ng pagkakataon na huminga, makita, makarinig, makalakad, may panlasa. Ang mahalaga, mahal tayo ng Diyos. So, kung nagpapasalamat kahit na maraming pa-support, biyaya ng Panginoon yung dito sa lupa, maraming kamalisahan. Huwag tayo manangin doon. Pasalamat lagi tayo sa Diyos. Sabi nga sa Mag-aral 12:13, alalahanin niyo ang Diyos bago manghina ang mga tuhod, bago manlabang yung mga mata, bago ka makahinga, bago malimutan ang lahat ng bagay. Lagi mo siya alalahanin ang Diyos dahil ang Diyos talaga ang ating buhay. Masama man tayo kung mabuti sa Diyos pa rin tayo ang ating buhay. So, salamat sa Panginoon, papasalamat ako dahil mabuti siya. Siya lang natin kailangan. Walang tao na hindi kailangan ng Diyos. Kailangan mo tayo sumunod at magpapumabot. Salamat po. Sino pa po? Ikaw, sabay mo Daddy Vince. Palakpakan na natin ng Diyos. Amen. Bago po lahat, ako po rin mamati ng kalang namin sa atin. Ako po ay papasalamat po sa ating punta ng Diyos ng buhay. Dahil sa kasanit po kami po sa ating buhay, sa mga pamilya. Sa lahat po ng mga karunong bagay na nagawa po sa amin, sa kanila po ng mga nakulangan sa trabaho, pero ang Diyos po ay patuloy na hindi po nagpapabaya sa pangkailangan po natin sa araw-araw. At patuloy po siya magpapadala ng mga tao na ginagawa ng buwang, bilang pagkakalo, pagkakalo, pagkakalo po ng mga pangkailangan sa araw-araw. At nagpapasalamat po sa Panginoon nung nakalimutas na linggo po yung po panalangin namin ng mga kuya na siya po makabalik ng Australia na nagawa po ng Diyos. Kaya tinitingnan ko po yung lahat ng mga mabuti bagay ng iwan ng Diyos sa aming mga panalangin. Ito nga po na Diyos ay hindi po siya nagpapabaya sa kanyang mga hinira, sa mga mahal na anak. Ito po yung panalangin ko ay pinitinig niya po. Kasi po nung dapat pa mo po siya umalis, nung alis na po, sinabi po sa akin ng kuya ko na tanungan ko siya mag-pray na siya po ay makaalis. So, yun nga po, nakaalis po siya ng Australia. Dapat po siya doon ng 6 months. Tapos, bumalik po siya ng Pilipinas dahil tapos na po yung kanyang kontrata. So, sabi po yung kuya, tulungan ko daw po siya ulit na makapag-pray na makakasa po siya doon sa kanyang exam. Pagkapasan niya daw po, magkakaroon daw po siya ng kontrata ng 4 years. So, tinulungan ko po yung kuya kung makapag-pray dahil po sa nakakabal ng Diyos. Kung makapagpala ng mga Diyos ay bumibigay po sa mga panalangin. Amen. Sa nakakabal po ng Diyos, nakalis po siya. Lagi po rin po dinadalangin sa Diyos na kung ano po yung dinito sa'yo ng kanyang puso na sabi ko nga po sa uyaw, kung ito ay pagpalangin nyo, hindi mo kakalimutan na natin yung nanalangin sa kanya. Dahil siya yung nangyayon sa atin sa lahat ng oras at panahon, lalo nakapagpatuloy natin sa malayo. At napot dinadalangin namin yung kuya ko na sabi ko nga po sa kanya, paglayo ko yung palaman, baka naman kung maaari, ay pag-support ka ng aming judge. Lalo naman po yung mga pangailangan natin. Yung lalo po yung sa Panginoon niya, huwag lang sa mga pagpapala kundi yung kuya ko, tapos sa mga mabuti bagay na ginawa ng Diyos. Amen. Siya makakalimot na makausap ako kasi ang Diyos naman talaga ang pinagpilihan sa akin.
Salamat po at sa Diyos po lang. Salamat po sa Panginoon. Sino po? Meron po ba ng papasalamat po sa Diyos sa buhay? Ako na lang po papasalamat sa Diyos sa buhay at ito. Amen. Papasalamat ako sa Diyos sa lahat po ng opportunity, sa lahat ng mga pagpapala ng Diyos na ibinibigay niyo po sa aming buhay, sa araw-araw na pag-iingat, sa mga, alam niyo, na isa lang po na-realize ko sa last year na aming buhay ay sa panahon po na pinagtitiis tayo ng Diyos, tanggapin lang po natin. Amen. Kasi darating din ang panahon na lahat po ng pagtitiis natin, pag-iyak, pananalangin, pagtanggap ng lahat po ng mga bato ng diablo sa ating mga buhay. Pagdating ng panahon na mapagtagumpay po natin ang lahat ng iyon, darating po ang lahat po ng pagpapala inilaan ng Diyos sa ating mga buhay. At tunay po na mabuti po ang Diyos sa ating buhay, sa ating pamilya, dahil nararanasan po namin ang lahat po ng kagalingan. Bagamat wala po yung mga ate ko, pero ganoon pa man, naniniwala po na ibabalik sila ng Diyos sa church na ito at sa kagalingan sa lahat, no, sa pagsama ng Diyos sa aking buhay. Tunay po, wala po paglagyan ang pagpapasalamat ko sa Diyos sa araw-araw ng buhay. At sa susunod po, welcome po ang susunod na tayo sa buhay po. Brad, wala pa ka